Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? At meron tayo panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dower Cads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay manonotify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ninais ko lamang pong magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga pang-araw-araw na balita. So mega shoutout po kila Brian Andres TV. Advance happy birthday daw kay Atasha, sabi ni Andres TV. Kay Ma'am Eda Rubin, Meda Diolencio, Buddy Pandan, Elizabeth Asis, Jennifer Orbiso, Marlene Dumlao, Ed Merador from San Jose, California. Ayan. At kay Lourdes na lagi pong nanonood sa atin. Maraming salamat po and mabuhay kayong lahat. So eto na at simulan na po natin ang balitaan na tunahin nating pag-usapan. Ang ads count ng E18 na kung saan ay bumaba na naman ito. Kaya po bumababa ito dahil kinakain po ng Mr. Cutie ang oras nila. Kaya nga sana po madagdagan man lang yung kanilang mga oras. Kahit 30 minutes para goods yung pasok ng mga commercials. So, hindi po nakaka-apekto kung recorded ba ang isang show or hindi, or live ba ito. Hindi po nakaka-apekto yun. Ang nakaka-apekto po talaga dito ay itong Mr. Cutie kasi kumakain ng oras na dapat ay nasa commercial na. Okay. So, ang mahaba ang oras ng Mr. Cutie, no? Kaya nagkakaganon. Okay, so ang total ads na nakuha po kanina, November 2, 2023 ay nasa 82 TV ads lang. Kasi ang nakuha po nila ng GAP 1 ay 30 TV ads, and then nung GAP 2, 29, nung GAP 3, 23 TV ads lang. So total of 82 TV ads. And syempre sa commercial duration, TV5 plug ads, 4 minutes lang and 39 seconds. So sa endorser TV ads naman ay total of 22 minutes and 31 second. Total duration, 27 minutes and 10 second. So masyadong kinapo sila sa oras. Kanina nga po, 2:31 na po, hindi pa sila nagko-closing ng show. Kulang na kulang ang 1.5 hour nila sa telebisyon. 1.5. Kaya dapat talaga medyo pahabain ng konti. No, nakita naman natin, mabenta naman ang E80 talaga, tinatangkilik ng tao. Kaya siguro mas maganda kung mahahabaan ng oras, 'di ba? At maganda yung mga pasok din ng ads niyan. Kasi kung yung Mr. Cutie nga is kumakain ng oras, talagang kapos-kapos talaga 'yan. At saka stakin mo sa ganung oras lang, pagkakasyahin mo lahat ng mga segment. Pero mas maganda habaan. Kasi ang E80 naman madami namang tumatangkilig dyan Kaya dapat ganun. Or buong show lang po yon. Hindi po kasama yung mga pa-commercial nila, yung break nila. So sumahin nyo rin, kwentahin nyo. 1 hour and something lang kulang yan. Hindi yun. maabot ng 2 hours. Okay? Kasi nasa commercial na po yung ibang oras nila. Anyway, sana ma-approve na po yung 11:30 po ng E80 para hindi ganito maaga-aga lagi na kinakapos ang show. Samantalang pag-usapan naman natin itong picture na ito ni Natasha and Maine Mendoza. So, video po talaga ito na kung saan makikita dyan na talaga namang close na po si Maine Mendoza and Natasha. So, nagsasayaw-sayaw sila dyan, ano? Walang hindi
sila magiging close kasi parehas po silang kalog nitong si Maine Mendoza. Pansin niyo po ba yung kasuotan ni Atasha? So binabash po yan sa live chat kanina. Sabi po ng bashers, bakit daw ganyan ang suot ni Atasha? Parang nakapang jogging lang daw. Parang ang simple lang daw. So eto, basahin natin yung isa. Sabi dito, bakit naman ganyan lagi yung attire mo, Atasha? So yan po, pinapansin po nila yung attire nitong si Atasha. So pati ba naman kasuotan ni Atasha, pinupulaan ng mga walang magawa sa buhay. So hindi mahalaga ang magandang kasuotan. Katulad lang ng mga nasa tape bulaga na parang laging may party. So alalahanin nila na ang mga mas tinatangkilik po ng mga manonood ay yung makamasa lang. Mahalaga dapat nakikiayon tayo sa karamihan. Ayun sinisita nila yung yung damit ni Atasha lagi. Tuwing nasa E80 siya, yung napakasimple. Alam niyo kung tutuusin, mas maganda pang tignan yung mga taong napakasimple kaysa yung magarbo. No, anong gusto niyo mangyari? Ika nga ni There's TV, di ba? Gagayahin yung nasa kabila, nakala mo merong grand ball. Di ba? Yung tipong kala mo nasa party. Di ba? Bihis na bihis. Di ba? Kulang na lang yung gown, yung mga ganun ba? Kailangan ganon. No? Alam nyo si Atasha, kahit ganyan lang ang suot, nakikita nyo naman ang kagandahan talaga ng batang yan. Kahit anong isuot, katulad niyan. Kitang-kita pa rin, no? Ang tunay at natural. Hindi katulad nung iba, no? Natadta rin ng kolorete, tadta rin ng mga damit-damit na kung ano-ano. Para, di ba? Diyos ko naman. At saka hindi naman kailangan dyan yung magarbo sa E80 na dadamit ka, magagaon ka dyan, ganon. Ang importante is na i-entertain mo lahat ng mga nanonood sa'yo. Di ba? Yun ang importante doon. Hindi tinitignan ng mga nanonood o sumusuporta sa E80 yung mga damit nila. Ang importante, yung entertainment na nakukuha nila na ginagawa dyan sa E80 ng mga legit dabarkads. Di ba? Ano naman ang koneksyon ng suot sa trabaho ni Atasha? Ano yung passion show? Bakit mo sinasabi nyo, bakit yung mami niya si Charlene Gonzalez, Mariosep, syempre iba naman. Kumbaga dito naman noontime show lang naman yan na hindi na kailangan magpagarbo. Kita nyo naman sila Bossing Vic, nakapolo lang. Anong gusto nyo? Si Vic Soto, naka-Amerikana? Grabe. Hindi na nila kailangan mag-attire ng ganyan. Tapos si May naka-gown. Hindi na nila kailangan mag-attire ng ganyan. Dahil iba ang habol sa kanila ng tao. Yung sayang nakukuha sa kanila sa araw-araw. Yun. Hindi damit. Kapag may nagsuot ba sa kanila ng magandang damit, gagayahin ng mga nanonood. Ay, itong ganda ng suot ni Atasha, gayahin natin. Tara! Wow! Wow! Ikibagay kumbaga, pero kung pang party at JS Prom ang mga kasuotan ninyo, tingin ba nila makaka-relate yung viewers nila dyan? Hindi, no? Ang isang sikreto po kung bakit maraming tumatangkilik sa isang show, lalo na po ang show ng TBJ, kahit maraming pera po ng Tito Vic and Joey, pinapakita po nilang simple lang silang tao. Oh, yes. Simple lang silang mamuhay. Tama. Nakikibagay, kumbaga, no? Na siya Yes. nakikita sa kasuotan po nila. So, hindi masyadong bongga. Ang mahalaga dyan ay nakikibagay tayo. Okay? Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol sa Paska ng E80 para po sa therapy, para manalo din po yung mga nasa bahay, nanonood, para makasali po yung mga nasa tahanan. Abay, ang ginigiit po ng mga panatiko ng Tape Bulaga, ginaya daw ng E80 yung scan code nila. Kaya, ile-level up daw nila. So, pilit daw ginagaya ito, pero hindi daw magaya-gaya. So, ito pala yung sinasabi ng isang page. Nabasa ko kanina, sabi ng isang page kanina, kinokopya at ginagaya daw, ngunit hindi mapapantayan. Yan ang QR segment ng tahanang pinakamasaya, It Bulaga. So, hindi po ang Tape Bulaga ang nauna sa Paska na yan, okay? Akala naman nila sila po yung nakalikha nito sa Smio Marimar. Napag-alaman ko, 1994 pa po ito nilikha, yung scan code na yan. Kaya wag silang assuming. So, basahin ko lang, i-share ko na din sa kanila para alam po nila. So, ang QR code were developed in 1994 by the Japanese corporation Denso Wave, a division of Denso, which
is a subsidiary of automobile company Toyota Motor Corporation to track automobile parts during the Assembly process. So, eto pa po, in 1994, a Densawave employee name Masahiro Hara conjured up the idea of QR code. Ayan po, malinaw po yan, napakalinaw po yan na hindi po sila ang nakadevelop nito. At saka Diyos ko naman, sinasabi kinokopya ng E80 yung ginagawa dun sa kabila. Eh di wow! Di ba? Ibang segment nga dyan, no? Dating sa TBJ talaga. O eto nga lang, yung pangalan, bakit ayaw nyo bitawan? O bitawan nyo nga yung pangalan, no? Ay, nako. Mas sa inyo, gaya ng E80, yan isa lang. Mahirap naman yung sumasandal doon sa pangalan na kilala na pinaghirapan ng TBJ. Yun ang mahirap doon. No? Yung TBJ ang nagpasikat sa pangalan, tapos papakinabangan na lang. No? Tapos, may ano pa yung pinaglalabanan pa sa korte yung pangalan, pilit na lang ginagamit, na hindi naman dapat. Dahil para sikat, para makilala. Agad, ganun. Kasi kapag nag-iba ng pangalan, kasi baka hindi tangkilikin. Ganun yon. Diba? Kailangan nyo pinaghirapan ng TBJ, pakinabangan. Ayan lang nakita nyo, gagaya-gaya agad. Loves ko. Di ba ba? So, wag silang assuming, Susmiyo Marimar. Porket may paskan sa E80, Susmiyo ginaya na daw Marimar. agad sa kanila. Ambot sa imo, no? So, magreklamo sila pag sila mismo yung nakaisip ng scan code na yan. Kasi Ayan! nung 1994 pa po yan. Sino naman sila para gayahin, hindi ba? Tama! Sino ba kayo para gayahin? Naku. Tara, pag-usapan naman natin ang tungkol sa ganap kanina sa Sugod Bahay na kung saan sila Jose at Wally po pinahirapan ng mga sponsors ng Sugod Bahay. So hinihingal na po sila Jose at Wally sa pagbibigay ng sponsors kanina. Sa dami pa naman. Para si Wally kamukha ni Pipoy. Please, Kuya Wally, ha? Ni Larry Silva. na mga sponsors. So, may mga nadagdag palang sponsors. So, eto na lahat yung sponsors. Ano, isa-isahin natin. Yung sa Hanabishi, ayan, alam naman natin yan. Hanabishi Rice Cooker. And may nadagdag po na Hanabishi Steamer. And, ayan, may TNT, may Punjusol, may Pure Gold. Pure Gold, always panalo na mga grocery, Tapos, merong Sulit TV. Yan, may Mr. Donut, may PLDT Home na din po na kung Sana saan all. sabi dito 995 lang only wifi na daw po ito. So hanggang isang buwan ata to, no? Maganda to. I-grab nyo na po itong PLDT na to, no? And ayun, yan po ang dami po ng sponsors ng Sugod Bahay, So ngayon ko Siyempre, dadami talaga ang sponsor niyan. Dahil ang Sugod Bahay, talaga tinatangkilik. Nakakatuwa talaga yan, Jose Wally. Sarap panoorin yan. Sugod Bahay, katulad nga doon sa yung one for all for one, bayanihan of the people. Di ba? Ang saya-sayang panoorin nun. Talagang inaabangan ko talaga yun, din napagtanto na ito pala ay ilan ba? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bali, 9 ba lahat? Or 10? May mga hindi ba ako nasama? So, correct me if I'm wrong na lang po, no? So, grabe nga yun. Bawing-bawi naman pala sa sponsors itong E80 kahit na medyo bumababa yung kanilang advertisers, no? Panalong-panalo naman pala sa sponsors at marami Babawi yan. nagbibigay. So, alam kasi na mga advertisers na to, na talaga namang maraming tumututok sa E80. Kaya Yes. talagang ang E80 po ang dudumugin ng mga bilyonaryong sponsors na Yes. yan. Siyempre, para po sila makilala din na siyang hindi sila nagkamali, no, ng pinili. Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Thirst TV. Ayan mga katunay, kayo nadinig nyo kanina, napanood nyo yung mga ginagawang pangbabash sa suot ni Atasha, di ba? O kayo mga katunay, ano ang importante sa inyo? Panoorin nyo yung magarbong suot o yung ganong kasimple pero mas na-entertain kayo sa tao. Kaysa yung magdamit ka ng kabongga-bongga, hindi ka naman nakaka-entertain. Diba? Comment lang po kayo sa comment box mga katunay. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.